Action after the SONA po ng President, satisfied po ba kayo sa mga nabanggit niya sa SONA niyo? Satisfied with some points, pero of course overall, I was always looking for more. Yung unang satisfaction ay yung sinabi nilang tanggalin na yung pag-charge ng systems loss sa mga electricity customers. Talagang nagpupugay ako dyan at pati yung pagtanggal sa VAT dahil medyo ipinanawagan ko na rin yan earlier. It's a step in the right direction. Pero ano pa lang siya, simula. Mula dyan sa pagtanggal ng systems loss at VAT sa systems loss at charges, dapat tignan na rin yung iba pang aspeto ng IPIRA para maamyendahan ito o di kaya ay palitan ng isang bagong batas tungkol sa enerhiya. Pati dun sa mga kailangan reformahin sa generation, distribution at saka ano ba yun? Generation yung pangatlo. Sorry. Generation, transmission, Yes. distribution. Generation, transmission, and distribution, yung tatlong major na sangkap ng energy sector natin na lahat kailangan may reformahin. At sa bawat isang iyon, may kailangan ding tanggalin ibang charges sa customers. Bukod dito sa unang at very welcome na pagtanggal na sa pag-charge ng systems loss at VAT sa systems loss. Senator, ano lang po yung reaction niyo, Senator, doon po sa pag-throw under the bus po ni President sa kanyang cousin po na si former Speaker Romualdez? Any reaction? That was the first major statement sa SONA ni Presidente na na-appreciate ko. Yung sinabi nila, hindi ako pangulo ng pamilya ko lang. Hindi ako pangulo ng mga kaibigan ko lang. That is something that a president should really say and should act out. Tingin ko isang major na prinsipyo yan, bunga nung una nilang sinabi nung nakaraang taon na mahiya naman sila. Isa ito sa dapat na mga conclusions dito sa mahaba, matindi at magpapatuloy pang kukumplituhin pang investigasyon sa flood control scandal at yung mga judicial processes na itinubungan yan. Ma'am, meron bang topic na hindi nabanggit si Pangulo na gusto niyo sanang marinig? Opo, inintay ko rin na may mga resibo pa, no? So hindi lang ulat pero resibo sa kung paano giginhawa pa ang buhay ng mga pamilyang Pilipino. Halimbawa sa larangan ng agrikultura, although binanggit ni Presidente na mataas pa rin ang ani, halimbawa sa palay, pero yung aning iyan ay itinanim ang mga binhi bago sumipa itong matinding problema natin sa tubig. Alam naman natin 2 beses sa isang taon nagtatanim ang ating mga magsasaka. So ngayong walop na sila ng water crisis, hindi pa natin ma-predict ano yung magiging volume talaga ng ani dahil di natin kontrolado ang panahon. And pag insecure po tayo sa volume ng ani, may malaking impact yon sa food security natin. Sa larangan din ng industriya, I would have wanted to hear more from the President tungkol dun sa mga light and medium industries na kaya pa nating makapag-capture ng competitive advantage. And sa services sector, although binanggit nila ang mga overseas Filipino workers, alam natin umaasa tayo ng napakalaki sa kanilang remittances. Hindi nila masyadong nabanggit yung BPOs and call centers na isa ring malaking revenue generator para sa ating ekonomiya. Pero may iba pang aspeto sa services sector na pwede pa sanang i-highlight, halimbawa sa tourism industry bilang isa sa mga sektor sa ating ekonomiya na pwede talaga tayong iahon sa pandemya of a few years ago at sa kasalukuyang Middle East war at saka oil crisis. Nabanggit po yung nuclear energy. Yes, alam nyo yung nuclear energy yung issue kung bakit po na akong naging aktivista nung high school, ako at isang teenager. At hanggang sa ngayon, I'm sorry, hindi ako sang-ayon sa pag-celebra
ni Presidente tungkol dyan. Dahil hanggang ngayon, wala naman po tayong indigenous na raw materials para sa pag-generate ng nuclear energy. Iaangkat pa po natin lahat yan ng mga radioactive materials. At hanggang ngayon, wala pa po tayong siguradong pamamaraan na i-dispose of ng ligtas ang mga radioactive wastes. At sa kabilang dako, di tama na napakarami pa po nating mga potensyal at underdeveloped pa na renewable energies na likas dito sa ating archipelago, libre po sa atin, ligtas kumpara sa nuclear energy na kailangan lamang nating, speaking again of the energy issue, ayusin ang pag-upload nito sa ating grid at maipasok ng walang hadlang ng ating mga distributors at power generators sa energy system ng ating bansa. Sen, what's your take on the PAC Silica issue? Ang PAC Silica ay isang complex na development na nag-emerge na kailangang maiging pag-aralan natin at paghandaan kung talagang magdidesisyon ang lahat ng stakeholders na mag-engage dyan. For me, a general principle, pag pinag-uusapan halimbawa ang foreign direct investments, lalo na ng ganitong volume, dapat capital with a purpose. At yung purpose na yon, pangunahin ayon sa ating national interest. Kasama na po ang mga usapin ng internet security and sovereignty at kasama na po yung mga usapin ng ating kalikasan. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.